I would not allow the Chinese government to call me monkey. Alright, magandang araw po. Galit na galit si Tariela ng tinawag na unggoy ng China. Ngayon gusto niyang idawit ang lahat ng mga Pilipino. Ang kalaban niya, ang sinisiraan niya, ang ginagawa niya ng propaganda ay ang China. Ang gusto niya, tayong lahat ng mga Pilipino ay magalit kagaya niya sa China. Ulul Tariela. Hindi mo kami mauuto. Nakikinabang kayo dyan, kumikita kayo dyan, pumaparto kayo dyan sa ginagawa niyong propaganda laban sa China at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, binalikan kayo, idadamay nyo kaming mga Pilipino. Sabihin nyo, huwag tayong papayag na tawagin tayong unggoy. Sino bang nauna, Tariela? Tandaan natin, mga kababayan, The na other countries will ask. isa ito sa naging mainit na diskusyon sa Senado. Nagkaroon ng debate, imbes na sabihan ng Malacanang, ng ilang senador, ng mga Pinklawan, Dilawan, komunista, itong si Tariela, na itigil mo yan. Dahil masisira tayo, posibleng mag-provoke yan ng isang kaguluhan. Hinayaan nila, pinoprotektahan pa nila yung propaganda nitong si Tariela. Hayaan nila natin ni Tariela, ang presidente ng China. Ngayon, bumuelta, bumawi, no? Nagigante itong China. Tapos ngayon gusto niya magalit ang lahat ng mga Pilipino. Sino ba yung gumagawa ng paninira sa China din? Sino ba yung gumagawa ng kung ano-anong hindi magandang sinasabi rin sa China? Hindi kayo lang din naman. Dahil kami, ang gusto namin, hindi gulo. Ayaw namin yung dakdak ng dakdak sa China, dakdak ng dakdak sa anumang bansa. Ang gusto natin ay magkaayos. Pero wala namang ginagawa ang gobyerno eh. Kasi ang problema dyan sa West Philippines, paulit-ulit na sinasabi natin, hindi kayang resolbahin ng ordinaryong Pilipino yan. Ang mga karesolba dyan ay si Bongbong Marcos dahil siya ang may hawak ng ating foreign policy or Department of Foreign Affairs. Sila dyan. Itong tagapagsalita ng Coast Guard, ang gagawin niya magbantay dyan, mag-report. Pero yung talak ng talak, yung ini-ignite mo para magalit ang China, magalit yung mga Pilipino sa China, ay hindi mo na trabaho yan. Ang tawag dyan ay propaganda, propagandista. At nakikinabang yung mga kaalyado niya. At kaya ginagamit kasi nilang pro-China ng propaganda sa mga Duterte. Kasi ayaw nga makialam ni Vice President Sara dyan. Kasi ayaw ni Vice President Sara na magkagulo. Ang gusto ni VP Sara ay maayos yang issue ng Pilipinas at China. Ayaw naman ni Bongbong Marcos eh. O ngayon, tawagin kayong unggoy dahil inunahan nyo, nagagalit kayo. Anyway, pakinggan natin ang naging diskusyon sa Senado noon. Official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. O, tingnan nyo ha. Itong si Onggoy Kiko Pangilinan, kinukonsente kasi nila itong si Tariela. Kasi palagay ko sila yung nasa likod nito eh. Palagay ko sila yung utak nitong ni Tariela eh. Kasi sa totoo lang si Tariela wala naman talagang utak eh. Maingay lang, no? Talak lang ng talak, daldal lang ng daldal na parang bakla. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo. O, asaan? Chismis yan kung hindi mo ipapakita. Kasi ito, kitang-kita. Bakit di nyo nilabas sa screen? Asan yung karikature ni Bongbong Marcos? Wala kami nakikita. Ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So Minto na naman. China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin, Saan? Pakita mo. Maliwanag, Mr. President, na Wala they naman. too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o ati sa ati sila. Ayan, natamaan. Dapat advisean ang DFA ng tama. Kasi ang gusto nila kasi, painitin ang issue sa West Philippines eh. Kasi ang kakalabasan nitong Tariela at ang natin DFA at ang ilang opisyal ng gobyerno is nagiging para nagagamit ng ibang bansa
para magingay laban sa China. Samantala, yung pinoprotektahan nila, ngayon magkaibigan na sa China. O tingnan mo, maganda ang usapan ngayon ng Amerika sa China pagdating sa kanilang negosyo. Tayo, di ba? Gusto natin, magiging kaaway pa rin natin ng China. Alam mo, walang mangyayari sa atin kapag inaaway natin yung mga malalaking bansa, lalo na po ang China. Tandaan natin, 90% ng mga produkto dito sa Pilipinas is made in China. Yung China, wala yung pakialam. No? Kung mag-away man tayo, kung hindi na sila papayag na magkaroon ng export ng mga produkto nila sa Pilipinas, wala tayong magagawa. Hindi maapektuhan ng China dahil buong mundo kumukuha sa kanila ng produktong made in China. Tapos, napaka-ipokrito nating mga kababayan, mga senador at lang opisyal ng gobyerno, ang gusto nila na magkaroon ng cancel culture against sa mga Chinese. Yung mga negosyante dito na nagbibigay ng milyon-milyong trabaho sa ating mga Pilipino is mga Chinese corporation, Chinese company. Imposible yung sinasabi nilang mangyari. Kaya imbis na painitin nila, palakihin yung gulo, at itong senador, gaya ni Kiko Onggoy, dapat advice na nitong Starila, advice na ng gobyerno, advice ng Bongbong Marcos, nayusin na ng maaga. Pero wala pinalala nila ng pinalala. Itong sa arbitral rolling na ito, sa pagkapanalo natin sa West Philippine Sea, suportado natin yan. Dahil sa atin yan, ipaglaban natin yung atin. Pero mahirap ipaglaban yung atin mismo kung ang mismong presidente natin ay parang wala siyang pakialam. Parang ayaw niya na ayusin yung gulo dyan sa West Philippine Sea. Mas gusto niya pa na nagkakaroon ng bombahan ng tubig dahil nagagamit nga nila na may divert nila kahit paano ang issue doon sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kasi pag maraming issue, maraming magagamit na pang-divert sa usapin ng flood control. Diba? O ngayon, nag-ingay sila. At kasi, sunog na sunog sila sa impeachment. O, nag-ingay na naman yung tao sa flood control, naghihingi na investigation. O, ngayon, nag-ingay sila. Ginagamit na naman nila itong issue na naman sa China. O, balikan natin si Tariela. Anyway, sa hindi pa nakita, ano ba talaga yung kinagalit ni Tariela? Ito yung kinagalit ni Tariela. Yung Onggoy na nakabarong at nakasalakot, magaling kumanta, yan ang kinagalit niya. So, ayaw niya na tawagin siyang Onggoy. Paano kasi, binanatan mo rin yung presidente ng China, bumanat din sila ngayon. Ngayong bumanat sila, ayaw mong tatanggapin, galit na galit ka. Ito yun, no? I would not allow the Chinese government to call me monkey, to call the Filipinos monkey. Ikaw lang tinatawag nun, huwag mo kaming itamay. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka, Propagandista, no? Ang gusto niya, ay naway ako ng China. Awayin nyo rin. kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang Yung mga lumalabas sa kanyang bunganga is talagang propagandista eh. Yung mga ganitong klaseng tao, kunti na lang talaga naniniwala. Tanga na lang yung naniniwala kay Tariela. Kaya supposed to be, ang magsasalita dito, kasi kung yan ay propaganda ng China against sa mga Pilipino, dapat yung magsalita dyan, yung DFA natin, hindi yung Coast Guard. Dahil hindi naman issue ng Coast Guard yan eh. Diba? Ang issue ng Coast Guard is yung bantayan yung karagatan natin. Kaya nakaraan, nung pumunta ako doon sa, I think, Liwasang Bonifacio, nakita ko ang daming Coast Guard. Sabi ko, bakit kayo nandito, sir? Nagbabantay kami sa rally. Sabi ko, bakit kayo nagbabantay sa rally? Trabaho ng pulis yan. Kaya naaagaw yung West Philippine Sea natin dahil imbis na sumama kayo doon, isa kayo sa bumantay, sa karagatan natin, nandito kayo. Binabantayan yung mga nagkikilos protesta. bibihis ng unggoy, ng barong Tagalog, at mayroong native hat na meron tayo, at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke. Obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. Oh. So, ibig sabihin, kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to Yan, lahat tayo mga Pilipino daw ay magkaisa to call out the People's Republic of China. Actually, hindi natin kailangan lahat na mag-call out eh. Ano lang natin eh, yung DFA lang natin, susulat lang yan sa gobyerno ng China eh. Hindi na kailangan na magalit ang buong
Pilipino. Ang lahat ng mga Pilipino. Huwag mo nang idamay. Eh bakit? Kasi gusto niya na naman matadivert ang issue. Sabi ko nga sa inyo mga bayan po natin, yung issue sa West Philippines upuan na yan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan nila ng presidente ng China. Tapos yan. Noong panahon ni Presidente Duterte, ang dali lang inayos yan. Hindi talaga natin maklaim yung gusto natin sa atin. Dahil may din sila may paninindigan sila, pinaniniwalaan din nila, may dokumento rin sila na pinipresent na sa kanila yan Talaga yan. At kung sa pilitan natin kukunin, o sa pilitan din nilang kukunin, anong mangyari? Gulo. So, anong solusyon? Upuan yan ng presidente, o sabi niya presidente ng China, total, hindi tayo magkasundo. Ito tayo mag-usap kung saan tayo pwede magkasundo. At hindi yung puro pagdadaldal ng bakla or mukhang bakla na si Tariela at ang kanyang mga kalyado na mga makakaliwa. Si Risa, yung mga dilawan at pinklawan. At syempre, nagagamit din sila ng mga nasa administration. Nagagamitan sila ngayon. Kasi gamitan na ngayon ng gamitan. Kasi magamit yung issue na yan against sa mga Duterte, against sa mga supporter ng Duterte. Gamit nyo yan. Sige, ingay na kayo ng ingay. Pero hindi nyo kami maluloko at lalong hindi nyo kami madadala sa mga propaganda nyo. Ang kailangan namin ngayon ay mapanagot yung mga magnanakaw sa flood control. Yung kailangan namin ngayon ay ibalik yung pera ng taong bayan at ang kailangan namin ay maibalik ang tapang at malasakit. Ito yung totoong laban. Yung laban dyan sa West Philippines kahit anong gawin natin, hindi natin kayang may panalo yan. Otherwise, idaan sa diplomasyang laban. Pag-uusap, no? Ano na lang, parang ano na lang, agreement na lang, no? Na, ito, wag nyo na kaming bombahin. Basta okay tayo. Hindi na kayo mag-iingay. Tapos yun. Kailangan namin ngayon ay mapanagot yung mga gumagawa ng injustice sa gobyerno at sa mga kababayan natin. Babalik yung droga at krimen, yan ang problema ng ating bansa. Hindi ka natin masolusyonan, hindi ka natin mapakulong or mahuli. Hindi nga kinakasuhan yung mga Pilipinong magnanakaw, dadalhin pa natin yung laban sa labas ng bansa. Hirap yun. Suluhin mo na lang yan, Tariela. Humingi ka ng tulong kay Risa Ontiveros at kay Kiko na kapwa mo unggoy.